Hi guys, so today quick update lang tayo dito kay Hamster Combat. Meron na silang white paper dito. Ano yung naging reaction ko dito? Bakit ang laki nung pinaka-allocation for the airdrop? Pag-uusapan din natin dito guys yung nangyari sa market. Ano yung reasons behind this market retracements or pagbaba ng presyo US stocks, no? So makikita rin natin ito sa crypto market. We can see some retracements or pagbaba ng presyo, including si Ethereum, no? Nagkaroon ng pagbaba ng presyo today as per recording this video. But punta muna tayo dito guys. Meron tayong mga open positions. Ayan. So we have 107, 115 in USDT na profits dito. Kahit kakaroon ng pagbaba ng presyo yung market and during this volatility, no? So pag-usapan natin yan dito guys sa video natin today. But before we start, kung hindi nyo pa na-like itong video na to, please like this video first. Subscribe nyo yung YouTube channel natin, turn on the bell icon para ma-notify kayo dito sa mga updates natin na ginagawa sa ating YouTube channel guys, no? So for now, punta muna tayo dito sa pinaka-website nitong si Hamster Combat. Open ko lang itong pinaka-white paper dito. So isa sa mga napansin ko dito guys is yung allocation for the airdrop, no? Na ginawa nila na 60%. Isa ito guys sa mga nabigla rin ako sa pagtingin ko dito sa tokenomics nila guys, no? Kasi they build the community na. They have this YouTube channel, they are earning sa YouTube channel nila, and all of the sudden nagkaroon sila dito ng 60% na allocation sa airdrop, no? Sa akin own perspective ko lang to guys, no? Again, itong video natin today is just for ideas lang, for reference, and does not qualify as an investment or financial advice. Yung mga airdrops is hindi talaga totally guarantee, and I keep mentioning this from the start nung naggawa ko dito ng mga contents dito sa video natin na don't expect too much dito. Sinasagot lang natin yung pinaka-feedback ng community, yung mga questions nila, and kung ano nga ba yung opinion ko dito guys, no? Meron sa community natin na ano yung nagtatanong kung ano yung pinaka-opinion ko dito guys, no? So from the very first na gumawa ng video dito, I mention na don't expect, no? So dito guys, para sa akin, this is for me lang, no? It's negative ito. It's a negative impact in terms of price action. Kasi itong 60% can be one of the reason ng sell-off, no? Itong 60% na ito. Like they allocated 60% for the community and can have this conclusion na magkaroon ng pagbaba ng presyo because of this airdrop, no? So yan yung isa sa mga tinitingnan ko dito na probabilities for Hamster Combat, a potential airdrop allocation dito, and ano yung impact sa price action na if ever man na malist, no? So sa side naman ng Hamster Combat, actually wala naman talaga silang, yung sa development side, I think sa earnings pa lang nila sa kanilang YouTube channel, ano na sila, paldon sila doon eh. So I think they need to build or they need to have this strategy na ginawa ni Pixel Top guys, no? Na kung saan hindi mo totally makukuha yung allocation mo for the airdrop, no? Kasi kung ibibigay ito guys, this is bad on my own perspective, kasi this could potentially have this reason na magkaroon ng potential sell-off for the price action guys, no? Kasi ang laki ng allocation nito. So meron tayong mga ginawang video before mentioning ng fair launch na tinatawag. Isa sa mga mechanism ng pag-launch ng isang token, walang pinaka raise ng fund, it's given to the community major allocation, no? So isa din ito sa mga reason siguro, kasi isa sa binigay nila allocation is 60% at medyo malaki-laki yan. So yun yung isa sa mga updates natin dito na nakita, yung pag-update sa kanilang token allocation, tokenomics dito. And as per observation dito guys sa kanilang roadmap, we can see some, I think, potential delay, no? So nandito pa rin tayo sa may achievements. If we can see yung TGE nasa gitna guys, no, ng upcoming, na dapat dito pa lang sa July, kasi yun yung naka-schedule before, no? Pero as per checking dito upcoming, hindi natin alam, baka bare months na ito i-launch. We don't know guys, no? So yan, meron sila ditong airdrop task, merong TGA and airdrop distribution, pero nandito na sa gitna.
Q3 is part of July, August, September guys, no? So yung tatlong buwan na yan yung part ng quarter 3 na tinatawag guys, no? So antin na natin, we'll see. So yun lang yung isa sa mga nakita natin dito. May mga adjustments sa kanilang white paper at dito sa kanilang website, no? So yun yung isa sa mga updates natin dito for Hamster Combat. Yung opinion ko, I just give my own opinion lang din naman dito. Punta naman tayo dito guys on my open positions. We have open positions dito. And as per checking nga dito guys, meron tayong tournament, no? Abangan nyo sa mga susunod na araw. We'll do live streams. Meron din akong AI trading bots. I think nag-negative na yun because of not doing this manual monitoring. So it's better to manually check yung AI trading bots. Meron tayong mga ginawang video nyan for the past couple of days. Yung official link na to guys na ginagamit natin is ilalay ko na lang sa description ng video na ito para mapupuntahan nyo at para na rin makaiwas sa mga phishing links sa online, no? Meron na ding pinaka-trading fee discount once na magamit nyo. And dito rin si Hamster Combat sa may pre-market, no? Dito lang sa trade, tapos pre-market futures andito. Ayan. So si Hamster USDT, andyan yung pinaka-price niya. Pwede nating i-check actually ito. So pupuntahan natin, tapos ito sa pinakababa. Makikita mo na dito yung spark lines, yung candlesticks, yung pinaka-chart, like 4 hours time frame. Ayan, you can see some move to the downside for Hamster Combat pre-market, no? So from I think 30 cents to 20 cents, no? So yan yung update natin dito for the pre-market gamit itong application na ito. Accessible din ito sa cellphone. Mamaya send part ng video, share ko din yung perspective for the Notcoin automated, no? So ngayon pag-usapan natin guys bakit nagkaroon ng pagbaba ng presyo, especially for Ethereum, no? So for Ethereum guys, check natin. I just do some scalp dito for Ethereum kanina. I got stop out maraming beses, pero isa ito sa mga tinitingnan ko na retracement for Ethereum, no? Ang nangyari ito, nagkaroon ng ETF listings dito and nagkaroon ng retracements to the downside. So yung nangyari dito is sell on news, no? So meron tayong mga discussions actually na pag-usapan namin ito nung IRL sa Bitbulaga. At as per checking nga dito guys, for me it's a blessing, no? Nagkaroon ng retracement and ito isa sa tinuturing ko to na base support for Ethereum, no? Potential DCA, I have some entry around that area. Ayan, itong zone na ito around 2,100 potential DCA for Ethereum. And if ever man na magkaroon pa ito ng pagbaba ng presyo, maybe I'll set my stops maybe around 1855 territory, maybe around here, kasi yung support zone pa niya sa ilalim guys is that eto guys, no, around 1580. Pero one of my DCA zones ito. Again guys, no, it's my own perspective, own idea lang dito, not financial advice. Don't listen to me. So ito one area for my DCA zone, ito. Yan, you can see some entry dyan. Tapos yung base support niya talaga nasa 1580, no, 1520 territory if mag-retest pa ito sa downside. Pero sa stocks naman dito kasi guys, we can see some retracement, especially Intel, no. The past couple of days I have this small assets lang naman ng holding sa Intel, and nagkaroon ng sobrang pagbagsak ng presyo yung in terms of technology stocks, no. Ito Nvidia, Intel, we can see some retracement as well for Tesla and other. Actually majority ng stock market ngayon is nagkakaroon ng pagbaba ng presyo or major downtrend, no. So isa sa mga tinitingnan nila dito is yung potential na masyado atong maaga yung US recession, no. Tapos itong geopolitical tension sa Middle East, no, na kung saan we have here some details yung supply, no, as we observe dito yung disruptions nga ng crude oil supplies. Ito, wake of mounting tensions in Middle East, the world's largest oil producing region, no? So the markets have been digesting earlier conflicts
such as Israel, Gaza. Ito matagal na itong tension sa Middle East, guys. So, hindi pa natatapos ito, which had limited economic impact on global supplies. However, yung Iran nga, guys, they have this potential conflict can create havoc. Yan, isa sa mga negative catalyst din sa market ito. Other perspective ko naman sa crypto space, chart perspective, itong pagbaba ng presyo, guys, is for me is part of a trend. It's part of a wider move